Humigpit ang kapit ni Eliana sa laylayan ng kanyang kupasing blusa. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka habang nakatayo sa harap ng naglalakihang salaming pinto ng The Maharlika Grand Hotel. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang karangyaan sa loob. Isang dambuhalang chandelier na kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. At ang sahig na marmol na sobrang kintab na kaya nitong salaminin ang bawat ulap na dumadaan. Kaya rin itong salaminin ang kanyang anyo. Isang babaeng nakasuot ng lumang maong na pantalon, isang blusang minsang naging puti, at ang pinakanakakahiya sa lahat, ang kanyang manipis at gastado ng tsinelas na guma. "Ma'am, anong kailangan nila?" Ang boses ng security guard ay magalang, pero ang mga mata nito ay mapanuri. Sinuyod siya nito mula ulo hanggang paa at tumigil ang tingin sa kanyang mga paa. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bigla, gusto na lamang niyang maging invisible. Papasok lang sana. Titingin-tingin. Halos pabulong niyang sagot. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ito ang unang beses na naglakas loob siyang pumunta rito ng mag-isa. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama ni Rafael, palagi siyang nakakapit sa braso nito tuwing papasok sila sa alinman sa mga pag-aari ng pamilya de la Cruz. Kapag kasama niya si Rafael, ang mga pinto ay kusang bumubukas, ang mga staff ay yumuyukod, at ang mga ngiti ay kasing kinyang ng alahas na suot niya. Ngunit ngayon, wala si Rafael at wala rin ang mga alahas. Gusto lang naman niyang maramdaman ang mundo ng kanyang asawa sa sarili niyang mga mata, nang walang proteksyon, nang walang titulong Mrs. de la Cruz. Gusto niyang makita ang hotel bilang isang ordinaryong tao para maunawaan ang ipinagmamalaki nitong puso ng serbisyo. Pinagbuksan siya ng pinto ng guard, ngunit sa paraang tila napipilitan lamang ito. Bawat hakbang ni Eliana papasok sa lobby ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang hiya na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang mahinang tunog ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig, slap, 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 ay tila isang malakas na insulto sa gitna ng marahang tugtugin ng piano mula sa lounge. Sinubukan niyang huwag pansinin ang mga tingin ng ilang bisitang nakaupo sa mga malalambot na sofa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa reception desk na gawa sa dark mahogany. Sa likod nito ay isang babaeng bata pa, maganda ang pagkaka-makeup at perpekto ang pagkakaayos ng buhok. Ang pangalan sa kanyang nameplate ay Joanne. "Magandang hapon po," bati ni Eliana nang makalapit. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Joanne. "Yes? How may I help you?" Ang tono nito ay matamis, ngunit may bahid ng pagkainip. "Itatanong ko lang sana kung pwedeng umupo muna sa coffee shop ninyo. Kahit sandali lang," mahinang sabi ni Eliana. Muling sinuyod ni Joanne ang kanyang anyo, at sa pagkakataong ito, hindi na nito itinago ang pagkadismaya sa nakikita. Ngumuso ito ng bahagya habang nakatingin sa kanyang tsinelas. "Our cafe is for registered guests and their visitors, ma'am," sagot nito, na binibigyan diin ang salitang guests. Ganun ba? Akala ko, bukas ito para sa lahat," sagot ni Eliana. Pilit nang ngumingiti. "Mag-o-order naman ako. The thing is, we're quite full at the moment. We need to prioritize our patrons." Halata ang pagsisinungaling sa boses ni Joanne dahil kitang-kita mula roon ang ilang bakanteng mesa sa cafe. Naramdaman ni Eliana na tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang simpleng pagnanais niyang umupo at magkape ay nagiging isang malaking pagsubok. "Sige, naiintindihan ko. Pwede bang malaman kung sino ang manager na naka-duty ngayon?" Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Joanne. Ang pagkainip ay napalitan ng iritasyon. "Bakit po? May reklamo ba kayo? Kakarating nyo lang, may reklamo na agad?" Nagulat si Eliana sa biglaang pagsusungit nito. Wala.
Gusto ko lang sanang magpakilala. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Joanne. Magpakilala? At sino ka naman para kausapin ang general manager namin? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula nang lumingon sa kanilang direksyon. Naramdaman ni Eliana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang mapahiya. Ang tratuhin na parang basura sa lugar na dapat ay pag-aari niya rin. Hindi mo naiintindihan. Simula ni Eliana, pero pinutol na siya ni Joanne. Ang naiintindihan ko, ma'am, ay istorbo ka dito. This is a 5-star hotel, hindi ito palengke. Kung wala kang matinong gagawin, you may leave. Pero, ano pang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Joanne. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw na sa buong lobby. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang tanging natira ay ang purong paghamak sa kanyang mukha. Hindi ka ba nakakaintindi? Itinuro ni Joanne ang pinto. At sa huling pagkakataon, muli nitong tiningnan ang kanyang mga paa. Bawal ang nakatsinelas dito. Iyon na ang huling patak. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang munting kislap ng galit. May karapatan akong manatili dito, matigas na sabi ni Eliana, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ang pagmamatigas ni Eliana ang siyang nagtulak kay Joanne sa sukdulan, sa harap ng lahat ng mga bisita at staff na nanonood. Nood, itinaas ni Joanne ang kanyang kamay at sumigaw. Security! Security! May nag-ieskandalo dito. Isang pulubi na ayaw umalis. Pakialis nga siya. Ang salitang pulubi ay tumusok sa puso ni Eliana na parang isang kutsilyo. Sa isang iglap, ang buong labi ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata, mapanuri, mausisa, at mapanghusga ay nakatuon na ngayon sa kanya. Ang babaeng nakatsinelas. Ang sigaw ni Joanne ay parang isang palaso na tumama sa pinakasentro ng lobby. At ang katahimikan na sumunod dito ay mas nakakabingi pa. 2 security guard na nakatayo, malapit sa pinto, ang mabilis na lumapit. Ang kanilang mga mabibigat na yabag ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Pakiramdam ni Eliana ay para siyang isang kriminal na napapaligiran. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Napako ang tingin niya sa 2 unipormadong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero ang mga salita ay tila nalunod sa lalamunan niya, pinigilan ng matinding kahihiyan. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan ang mga gwardya, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Tok, tok, tok. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig. Mabagal, may ritmo, at puno ng awtoridad. Ang lahat ay napalingon sa direksyon ng grand staircase, pababa roon ang isang babae. Ang postura ay perpekto. Ang bawat galaw ay kalkulado. Nakasuot ito ng isang navy blue na corporate suit na tila isinukat mismo sa kanyang katawan. At ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa isang masinop na bun. Ang kanyang mukha ay maganda sa paraang malamig at matalim, at ang kanyang mga mata ay tila kayang suriin ang kaluluwa ng sinumang tingnan niya. Siya si Brenda Reyes, ang general manager. Ang reyna ng palasyong ito. Agad siyang nakilala ni Eliana. Nagkita na sila minsan sa isang Christmas party ng kumpanya, isang maikling pagpapakilala na puno ng pilit ng ngiti. Naalala pa ni Eliana ang matalim na tingin ni Brenda noon. Isang tingin na tila nagsasabing, Ikaw? Ikaw ang pinili niya? Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang profesional ng ngiti. Sa paglapit ni Brenda, ang mga empleyado ay tila mas naging alerto na itinuwid ang kanilang mga likod. Si Joanne ay biglang nagbago ng anyo. Mula sa isang matapobreng receptionist, naging isa siyang maamong tupa. Ma'am Brenda, bati ni Joanne. Ang boses ay puno ng paggalang
na may halong takot. Pasensya na po sa gulo. Mayroon po kasing itinaas ni Brenda ang isang kamay, isang senyas para tumahimik. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Joanne, kundi diretsong nakapako kay Eliana. Malamig, walang bakas ng pagkakilala. Para bang isa lamang siyang dumi sa perpektong larawan ng kanyang hotel. Nagkaroon ng isang maliit na pag-asa sa puso ni Eliana. Makikilala niya ako. Naisip niya, maaayos niya to. Anong nangyayari dito? Tanong ni Brenda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Ma'am, itong babae po. Mabilis na sagot ni Joanne. Itinuturo si Eliana na parang isang ebidensya sa isang krimen. Ayaw pong umalis. Ginugulo niya po ang ibang mga bisita. Sinabihan ko na po ng maayos pero muling tumingin si Brenda kay Eliana. Mula sa magulo nitong buhok hanggang sa luma nitong tsinelas, naramdaman ni Eliana na para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanlalamig na katotohanan. Si Brenda Reyes ay nagpapanggap na hindi siya kilala. At sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi ito pagpapanggap dahil sa kapabayaan. Ito ay isang desisyon, isang hatol. Naiintindihan ko, sabi ni Brenda. Ang tingin ay bumalik sa mga security guard. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Pagkatapos ay idinagdag niya sa isang mas mahinang boses, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Siguraduhin ninyong hindi na mauulit ang ganitong klaseng gulo. Ayusin niyo yan. Ang mga salitang ayusin niyo yan ay parang isang utos na bitayin siya. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Isang simpleng pagtatapon sa basura. Pagkatapos noon, tumalikod na si Brenda at nagsimulang maglakad palayo, na para bang ang eksena ay tapos na para bang si Eliana ay hindi na isang tao, kundi isang problema na nalutas na. Ang pagtalikod na yon ang siyang sumira sa natitirang lakas ni Eliana. Teka lang, sigaw niya, ang boses ay basag. May karapatan ako dito. Ngunit huli na ang lahat. Ang dalawang gardya ay nasa magkabilang gilid na niya. Naramdaman niya ang kamay ng isa sa kanila na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Huwag ninyo akong hawakan. Napasigaw si Eliana. Sinubukang pumiglas. Ang paghawak na yon, ang marahas na pag-angkin sa kanyang katawan, ang nagpabuhos sa lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Ang hiya ay naging galit. Ma'am, sumama na lang po kayo ng maayos, sabi ng isang guard. Pilit siyang hinihila. Bitiwan niyo ako, sabi Hindi niyo alam kung sino ako. Patuloy niyang sigaw, pero ang kanyang mga salita ay walang bigat. Walang kapangyarihan. Para lamang siyang isang baliw na nagwawala. Sa kanilang paghahatakan, natapilok siya. Ang kanyang luma at manipis na tsinelas ang siyang nagtaksil sa kanya. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa malamig at matigas na sahig na marmol. Blag! Ang kanyang balikat at balakang ang unang tumama. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang katawan. Ngunit mas masakit pa ang tunog ng pagbagsak ng kanyang daladalang canvas bag. Ang lahat ng laman nito ay kumalat sa sahig. Isang lumang libro na may lukot-lukot ng pabalat. Isang maliit na Tupperware na may lamang kanin at adobo na inihanda niya para sa kanyang tanghalian. At isang maliit na kumpol ng bulaklak na plastik. Isang hair clip na binili niya sa bangketa sa halagang 20 pesos. Ang kanyang mga simpleng yaman, ang kanyang buong pagkatao. Nakakalat sa sahig ng The Maharlika Grand Hotel para pagtawanan ng lahat. Nakatitig lang siya sa mga gamit niya. Ang mga mata niya ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Sinubukan niyang gumapang para pulutin ang mga ito, pero ang sakit ng kanyang katawan at ang bigat ng kahihiyan ay tila pumipigil sa kanya. Ang reyna ay naghatol na, at siya, ang babaeng nakatsinelas, ay napatunayang nagkasala. Nagkasala ng pagiging simple sa isang mundo ng karangyaan.
Narinig niya ang mahinang hagikgikan mula sa direksyon ni Joanne. Naramdaman niya ang mga mapanghusgang mata ng lahat ng tao sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na mas gugustuhin pa niyang lamunin na lang siya ng lupa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay para abutin ang kanyang libro nang isang anino ang tumabon sa kanya at isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na pamilyar sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng lamig at kapangyarihan na hindi pa niya narinig dati. Isang boses na tila kayang magpayanig ng mga pader. Bitawan ninyo ang asawa ko. Ang boses na yon, para itong kulog na biglang kumidlat sa loob ng perpektong lobby. Ang lahat ng ingay, ang bulungan, ang hagiggikan ay biglang namatay. Bawat ulo ay lumingon, bawat katawan ay nanigas. Mula sa kinauupuan niya sa sahig, dahan-dahang itinaas ni Eliana ang kanyang paningin at doon nakatayo sa gitna ng lahat ang kanyang asawa. Si Rafael de la Cruz. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark gray suit, walang gusot, walang dumi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras at ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at naglalaman ng mga ngiti para sa kanya, ay ngayon ay isang maskara ng yelo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, isang malamig na apoy na tila kayang sunugin ang lahat sa isang tingin lang. Ang tingin na iyon ay nakatuon sa kamay ng security guard na nakahawak pa rin sa braso ni Eliana. Sinabi kong bitawan mo siya, ulit ni Rafael. Ang bawat salita ay mabagal, mabigat, at puno ng pagbabanta. Parang napasong binitawan ng gardiya si Eliana. Bigla itong napaatras, ang muka ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang kasama ay ganoon din. Si Joanne, na kanina'y parang isang asong ulol, ay ngayon ay parang isang kuting na binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig sa likod ng reception desk. Walang gumagalaw, walang humihinga. Tanging si Rafael lang ang gumalaw. Hinakbang niya ang mga nagkalat na gamit ni Eliana sa sahig na para bang hindi niya ito nakikita. Lumuhod siya sa harap nito, hindi inalintana ang pagkasira ng kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ang mukha ni Eliana sa pagitan ng kanyang mga palad. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba nila? Tanong niya. Ang boses ay malambing na ngayon, isang matinding kaibahan sa lamig na ipinakita niya kanina. Hindi makasagot si Eliana. Nakatitig lang siya sa mga mata nito. At ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Ang pagdating ni Rafael ay hindi nagdulot ng ginhawa. Ito ay parang pagbuhos ng asin sa kanyang mga sariwang sugat. Ang kanyang pagsagip ay ang huling patunay ng kanyang kawalang halaga. Kailangan pa niyang dumating para lang tratuhin siyang tao. Dahan-dahang tumayo si Rafael. At nang muli niyang harapin ang mga empleyado, ang apoy sa kanyang mga mata ay mas lalong nagliyab. Humarap siya sa dalawang gwardiya. Kayo, Anya. Ang boses ay bumalik sa pagiging mapanganib. Ibigay ninyo ang inyong mga ID. Mula sa araw na ito, tanggal na kayo sa trabaho. Hindi na naghintay ng sagot si Rafael. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Joanne, na ngayon ay umiiyak na nang tahimik sa takot. Ikaw, sabi ni Rafael, at bawat salita ay parang isang latigo. Sino ka para humusga sa taong pumapasok sa hotel na ito? Sino ka para magpasiya kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang hindi? Hindi lang serbisyo ang ibinagsak mo, kundi ang pangalan ng hotel na ito. Ang pangalan ng pamilya ko. You are fired. Sunod niyang hinanap ng tingin si Brenda, na ngayon ay nagmamadaling lumalapit. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Rafael, I'm so sorry, hindi ko alam. Hindi mo alam, putol ni Rafael. You are the general manager. Trabaho mong alamin ang lahat ng nangyayari sa pamamahala mo. You failed. You failed miserably. You are suspended indefinitely. I will deal with you later. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang bagyo ng kapangyarihan ang dumaan sa lobby
at si Rafael ang sentro nito. Ang mga salita niya ay mga kidlat at ang kanyang mga desisyon ay pinal. Habang pinapanood ni Eliana ang lahat ng ito, wala siyang maramdaman kundi isang lumalalim na pagkamanhid. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang bida, ngunit wala siyang kontrol sa script. Ang mga taong humamak sa kanya ay pinarurusahan na, ngunit hindi niya maramdaman ang tagumpay. Ang nararamdaman niya ay mas matinding kahihiyan. Para siyang isang mamahaling paso na nabasag at ngayon, ang may-ari ay galit na sinisingil ang lahat ng nakabasag dito. Hindi dahil sa halaga ng paso, kundi dahil sa pagkasira ng kanyang pag-aari. Isa siyang pag-aari. Isang bagay na kailangang protektahan, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung kanino siya nabibilang. Nang matapos ang paglilinis ni Rafael, muli siyang lumingon kay Eliana. Inilahad nito ang kanyang kamay. Ang ibang mga empleyado na nakatingin ay mabilis na yumuko at umiwas ng tingin, puno ng takot. Tiningnan ni Eliana ang kamay ni Brenda habang ito'y nakayuko. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ng babaeng iyon, sa likod ng pagkukunwaring pagsisisi, nakita ni Eliana ang isang kislap ng tagumpay na para bang lahat ng nangyari ay ayon sa isang masamang plano, ngunit mabilis itong nawala. At si Eliana, sa sobrang pagkalito at sakit ay binaliwala ito. Inabot niya ang kamay ni Rafael at tinulungan siya nitong tumayo. Habang naglalakad sila palabas, si Rafael ay parang isang hari at siya ang kanyang reynang nasugatan. Ngunit sa pakiramdam ni Eliana, para siyang isang alipin na isinasama pabalik sa kanyang hawla. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang loob ng kanilang mamahaling kotse ay tila naging isang kulungan. Nakatingin lang si Eliana sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali ng Bonifacio Global City na dumadaan. Ngunit wala siyang makita. "I'm sorry." Basag ni Rafael sa katahimikan. "I'm sorry you had to go through that." Hindi sumagot si Eliana. "Bibilin ko ang kahit anong gusto mo," sabi ulit ni Rafael, sa isang desperadong pagtatangka na ayusin ang lahat. Isang bagong kotse, isang buong wardrobe, mula sa paborito mong designer, sabihin mo lang, Eliana. Anything. Ang mga salitang yun, na dapat sana'y maging matamis sa kanyang pandinig, ay lason sa kanyang puso. Pera. Materyal na bagay. Iyon palagi ang solusyon ni Rafael, hindi isang yakap, hindi isang tanong na, "Ano ba talaga ang nararamdaman mo?" Pagdating nila sa kanilang mansyon, tahimik siyang bumaba ng kotse at naunang pumasok sa loob. Dumiretso siya sa kanilang master's bedroom. Sumunod si Rafael, may dalang isang maliit na itim na kahon na pelus. "Para sa'yo," sabi ni Rafael, iniaabot ito sa kanya. "Para makalimutan mo ang masamang araw na ito." Binuksan ito ni Eliana. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumikinang. Marangya, mamahalin, at sobrang lamig. Ito na yon, ang bayad pinsala para sa kanyang dignidad. Tiningnan niya ang kwintas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan, itinulak niya palayo ang kahon na nasa kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa katabing silid, ang guest room na hindi pa nila nagagamit kailanman. Pumasok siya sa loob at sa harap ng naguguluhang mukha ni Rafael, dahan-dahan niyang isinara ang pinto hanggang sa marinig niya ang malumanay na pag-click ng lock. Click! Isang tunog na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang tunog ng isang pintong nagsasara. Ang tunog ng isang pusong nagsisimula ng sumuko. Ang katahimikan sa umaga ay mas mabigat pa kaysa sa gabi. Sa napakalaking lamesa kainan na gawa sa kahoy ng nara, sapat para sa 20 tao, tanging ang marahang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig.
Si Eliana ay nasa isang dulo. Si Rafael ay nasa kabila. Ang 10 metrong pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan ng mga hindi masabing salita at mga pusong nasugatan. Ang pinto ng guest room ay nanatiling nakasara buong gabi. Si Rafael ay natulog sa kanilang master's bedroom sa isang kama na biglang naging napakalamig at napakalawak. "Kain ka na," basag ni Rafael sa katahimikan. Ang boses ay bahagyang paos. "Paborito mo yan," sinangag na may tuyo at itlog. Hindi tumingin si Eliana. Dahan-dahan lang siyang tumango at kumuha ng isang maliit na subo. Halos hindi malasahan ang pagkain. Ang bawat butil ng kanin ay tila buhangin sa kanyang bibig. Paano niya sasabihin dito na ang paborito niya ay hindi ang pagkain, kundi ang alaala ng mga umagang sabay silang nagluluto nito sa kanilang maliit na kusina noon, bago pa sila lumipat sa mansyon na ito? "Eliana, mag-usap tayo," sabi ulit ni Rafael. "Wala tayong dapat pag-usapan," mahinang sagot ni Eliana. Ang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang plato. "Malinaw na ang lahat." "Hindi malinaw. Hindi ko maintindihan," giit ni Rafael. Baka sa boses ang pagkalito at frustrasyon. "Pinarusahan ko na sila. Tinanggal ko sila sa trabaho. Ano pa ang gusto mong gawin ko?" Sa wakas, tiningnan siya ni Eliana. At sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael hindi ang galit, kundi ang isang malalim na lungkot na tila walang katapusan. "Ang hindi mo maintindihan, Rafael, ay hindi sila ang problema," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Ang problema ay hindi mo ako nakita. Kahit kailan, hindi mo talaga ako nakita." Tumayo siya, iniwan ang halos hindi nabawasang pagkain. "May pupuntahan lang ako." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kinuha niya ang kanyang lumang canvas bag at umalis, hindi sakay ng isa sa kanilang mga mamahaling kotse, kundi naglakad palabas ng gate at pumara ng taxi. Habang nasa biyahe, ang tanawin sa labas ay tila isang salamin ng kanyang nararamdaman. Isang lamat na salamin, basag at hindi na maibabalik sa dati. Ang kasal nila, ang pag-ibig na inakala niyang matatag, ay mayroon na ngayong mga bitak. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya pabalik sa lugar ng kanyang kahihiyan. Pabalik sa The Maharlika Grand Hotel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa grand entrance. Naglakad siya papunta sa gilid ng gusali, sa isang maliit na pinto na may nakasulat na "Employees Only." Walang nagtanong, walang pumigil sa kanya. Sa kanyang simpleng damit, napagkamalan siyang isang bagong hire, isang taong hindi mahalaga. At sa pagkakataong ito, iyon mismo ang gusto niya. Ang loob ng service area ay ibang-iba sa lobby. Maingay, magulo, at amoy. Pinaghalong pagkain at panlinis. Ito ang makinang nagpapatakbo sa karangyaan sa harap. Isang mundong hindi nakikita ng mga bisita. Isang mundong mas totoo. Naupo siya sa isang sulok ng pasilyo, yumuko, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Gusto lang niyang mapag-isa sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan wala siyang obligasyong maging si Mrs. de la Cruz. "Ineng." Isang magaspang ngunit mabait na boses ang pumukaw sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ng janitor ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang buhok ay halos puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Sa isang kamay, may hawak itong walis at sa kabila, isang baso ng tubig na inaabot sa kanya. "Mukhang pagod na pagod ka," sabi ng matanda. "Heto, tubig muna." Nag-aalangan man, tinanggap ni Eliana ang baso. Ang simpleng kabaitan na yon ay isang bagay na hindi niya naramdaman kahapon. "Salamat po." "Walang anuman," ngumiti ang matanda, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa kabila ng mga kulubot. "Ako si Lito. Mang Lito na lang." "Eliana po."
Tumango si Mang Lito na para bang ang pangalan niya ay kasing karaniwan ng iba. Umupo ito sa sahig hindi kalayuan sa kanya. Nakita kita kahapon sa lobby. Biglang nanigas si Eliana. Ang kahihiyan ay bumalik na parang isang alon. Pasensya na po kayo, ma'am. Malumanay na sabi ni Mang Lito na tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi dapat ganoon ang nangyari. Mali sila. Ang mga salitang iyon, simpleng pag-amin na mali ang ginawa sa kanya, ay mas tumago sa puso ni Eliana kaysa sa lahat ng mamahaling regalo ni Rafael. Muli, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Samantala, sa penthouse office ng hotel, iba ang nangyayari. Si Brenda Reyes ay nakaupo sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Ang kanyang karaniwang matigas na anyo ay napalitan ng isang kahabag-habag na hitsura. Rafael, maniwala ka sa akin. Kung alam ko lang na si Eliana, iyon. Humikbi si Brenda. Pero hindi ko talaga siya nakilala. Ang utos ko lang sa staff ay maging mahigpit sa security protocols. Alam mo naman, para sa kaligtasan ng lahat, para sa reputasyon mo, hindi ko inakalang hahantong sa ganoon. Tinitigan siya ni Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa rin yon sapat na dahilan para ipahiya ang isang tao, Brenda. Kilala mo man siya o hindi. Alam ko, at pinagsisisihan ko yon. Lalong lumakas ang yak ni Brenda. Pero, intindihin mo rin sana ako, Raf. Ang hirap ng posisyon ko. Sinusubukan ko lang protektahan ang lahat ng pinaghirapan mo, natin. Ginamit niya ang salitang natin, isang banayad na paalala ng kanilang nakaraan ng mga panahong magkasama sila sa universidad, nangangarap na itayo ang isang business empire. Isang panahong matagal nang kinalimutan ni Rafael, ngunit hindi ni Brenda. Bumuntong hininga si Rafael, bahagyang lumambot ang ekspresyon. Your suspension stands, pero pag-aaralan ko ang sitwasyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Brenda habang nakayuko. Isang nangiting hindi nakita ni Rafael. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagtagumpay. Sa pasilyo sa ibaba, tumayo na si Eliana para umalis. Nagpasalamat siyang muli kay Mang Lito. Nagkaroon siya ng isang maliit na piraso ng kapayapaan sa pakikipag-usap dito. Walang problema, Ma'am Eliana, sabi ni Mang Lito. Bumalik ka lang dito kung kailangan mo ng kausap. Habang naglalakad siya palabas, dumaan siya sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Ang pinto papunta sa executive offices at doon nakita niya. Nakita niya si Brenda Reyes na lumalabas mula sa opisina ni Rafael. Ang mukha nito ay malungkot, ngunit nang lumingon ito sa isang direksyon kung saan akala nito'y walang nakakakita, isang panandaliang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Napatigil si Eliana. Ang kislap sa mga mata ni Brenda kahapon, ang ngiti nito ngayon. Ma'am. Nagulat siya nang muling magsalita si Mang Lito mula sa kanyang likuran. Ang boses ay halos isang bulong. Nakita rin pala nito ang nakita niya. Tumayo ito sa kanyang tabi, nakatingin din sa direksyon kung saan nawala si Brenda. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pag-aalala. Mag-ingat po kayo kay Ma'am Brenda, sabi ni Mang Lito. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang mga salita ni Mang Lito ay umalingaw-ngaw sa isip ni Eliana sa buong biyahe niya pauwi. Para itong isang kampanaang paulit-ulit na tumutunog, isang babala na hindi niya maaaring baliwalain. Ang nangiti ni Brenda, ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito, ang lahat ay unti-unting bumubuo ng isang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan na nakakatakot. Isang larawan na hindi niya gustong tingnan ng diretsyo. Pagdating sa mansyon, hindi siya nagtagal sa sala o sa kusina. Umakyat siya sa ikalawang palapag, nilampasan ng guest room
kung saan siya natulog, at maging ang master's bedroom. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pasilyo na bihirang daanan, patungo sa isang pinto sa pinakadulo nito. Ang lumang study room ni Rafael. Ito ang silid na ginagamit ni Rafael noong binata pa ito. Nang lumipat sila dito, dinala ang lahat ng laman nito, ngunit hindi na halos nabuksan. Ngayon, ang silid ay nababalot sa alikabok at amoy ng mga lumang papel. Dito nakatago ang nakaraan ng kanyang asawa, isang nakaraan na hindi pa niya kailanman sinubukang buklatin. Hanggang ngayon, sinimulan niya ang kanyang paghahanap sa internet gamit ang isang lumang laptop na nasa ibabaw ng mesa. Nag-type siya, Brenda Reyes. Ang mga resulta ay puro professional. Ang kanyang profile sa LinkedIn na puno ng mga nagawa. Mga artikulo ng balita tungkol sa kanyang pagkakatalaga bilang general manager ng The Maharlika. Walang personal. Walang anumang mag-uugnay sa kanya kay Rafael maliban sa trabaho. Isinara niya ang laptop, ang kanyang pagkadismaya ay lumalaki. Kung mayroon mang koneksyon, ito ay mas malalim, mas matagal na. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mga nakatambak na kahon sa isang sulok ng silid. Mga kahon na may markang high school, college, old files. Lumapit siya, nag-aalangan. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nagnanakaw ng mga alaala. Ngunit ang babala ni Mang Lito at ang sarili niyang mga duda ay mas malakas. Sinimulan niyang buksan ang kahon na may markang University Days. Sa loob, mga lumang libro, mga notebook na puno ng sulat kamay ni Rafael, mga lumang ID. At sa ilalim ng lahat, isang makapal at mabigat na libro na may asul na pabalat. Ang yearbook ng Maharlika University. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Ang mga makikintab na papel ay naglalaman ng mga mukha ng mga kabataang puno ng pangarap. Hinanap niya ang pangalan ni Rafael. Nakita niya ang kanyang formal na litrato sa ilalim ng kursong Business Administration. Isang ngiti na pamilyar sa kanya, ngunit mas walang muwang, mas walang bigat ng mundo. Pagkatapos, hinanap niya ang pangalan ni Brenda Reyes. Naroon din ito, sa ilalim ng parehong kurso. Maganda na ito noon pa man. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay mayroon ng kislap ng ambisyon. Magkaklase sila, naisip ni Eliana. Iyon lang ba? Patuloy siyang nagbuklat, tinitingnan ang mga pahina ng mga candid shots, mga kaganapan sa campus, mga larawan ng mga organisasyon, at doon, sa isang pahinang may pamagat na Campus Sweethearts, natigilan siya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Isang larawan, si Rafael at si Brenda, ngunit hindi ito isang ordinaryong larawan ng magkaklase. Nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga dahon nito ay lumilikha ng isang dappled na anino sa kanilang mga mukha. Ang braso ni Rafael ay nakaakbay ng mahigpit sa mga balikat ni Brenda. At ang ulo ni Brenda ay nakasandal sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nakatingala dito, puno ng pagsamba. Ang kanilang mga ngiti ay hindi formal, hindi para sa kamera. Ito ay mga ngiti na para lamang sa isa't isa. Sila ay mukhang masaya, sila ay mukhang nagmamahalan. Ngunit hindi ang larawan ang siyang nagpaguho sa mundo ni Eliana. Ito ay ang maliit na sulat kamay sa ilalim nito. Isang dedikasyon na isinulat mismo sa pahina ng yearbook na yon. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang eleganteng pagsulat ni Brenda. To my one and only, our love be. My one and only. Ang tatlong salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang milyon-milyong bubog. Paulit-ulit niya itong binasa. Umaasang nagkakamali lang siya ng basa na baka ibang R ang tinutukoy. Ngunit ang lalaki sa larawan ay walang iba kundi si Rafael. Biglang, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang matalim na tingin ni Brenda nung una silang magkita sa party.
Ang tingin na yon na sinubukan niyang kalimutan, iniisip na baka namalikmata lang siya. Ngayon, naaalala niya ito ng malinaw. Hindi iyon simpleng pagtatasa. Iyon ay pagkamuhi, pagseselos, ang kanyang pagpapanggap na hindi siya kilala sa lobby, ang kanyang malamig na hatol, ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking laro. Isang larong hindi niya alam na nilalaro pala. Siya ang target. Siya ang kalaban. Isinara niya ang yearbook ng may puwersa, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nanlalamig na galit. Niloko siya, pinaglaruan siya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang asawa ay nasa gitna ng lahat ng ito, bulag sa katotohanan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang umalis sa silid na yon na puno ng mga multo ng nakaraan. Mabilis siyang bumalik sa hotel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, doon niya mahahanap ang mga kasagutan. Doon ang pugad ng ahas. Naglalakad siya sa pasilyo ng mga executive offices. Ang kanyang isip ay gulong-gulo nang bigla siyang napatigil. Ang pinto sa opisina ni Brenda Reyes ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, narinig niya ang boses nito, mahina ngunit malinaw, na tila may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga huling salita na narinig niya ay tila sinadya para sa kanya. Mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Gumana ang plano. Akala niya tinulungan ko siya, pero ang totoo, sinisira ko siya ng dahan-dahan. Hindi mapakali si Rafael. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, sa pinakatuktok ng The Maharlika, kung saan tanaw niya ang buong syudad, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng isang nakasarang pinto. Ang marahang pag-click ng lock kagabi ay mas malakas pa sa sigawan. Iyon ang tunog ng kabiguan. Ang kabiguan niya bilang isang asawa. Sinubukan niyang ibaling ang isip sa trabaho, mga report na kailangang basahin, mga kontratang kailangang pirmahan, ngunit ang mukha ni Eliana ay patuloy na sumusulpot sa bawat pahina. Ang lungkot sa mga mata nito, ang katahimikan nito sa almusal. Mahal niya si Eliana, walang duda roon. At dahil mahal niya ito, nasasaktan siyang makita itong nasasaktan. Ang solusyon sa isip niya ay simple lang, alisin ang pinagmulan ng sakit. At iyon nga ang ginawa niya. Tinanggal niya sa trabaho ang mga bastos na empleyado. Sinuspinde niya si Brenda. Ano pa ba ang kulang? Bakit tila mas lumala pa ang lahat? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Rafael? Sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Si Ma'am Brenda Reyes po, gusto kayong makausap. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Rafael. Papasukin mo. Pumasok si Brenda at ang itsura nito ay malayong malayo sa babaeng puno ng kumpiyansa na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto at ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat. Umupo ito sa silya sa harap ng kanyang mesa nang hindi niya inuutusan. Rafael, simula nito, ang boses ay mahihina at puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. I think I made myself clear yesterday, Brenda. Tungkol ito kay Eliana, sabi ni Brenda. At doon nakuha nito ang buong atensyon ni Rafael. Huminga ito ng malalim na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Alam kong galit ka at may karapatan ka, pero kailangan kong maging tapat sa'yo, hindi lang bilang empleyado mo, kundi bilang isang kaibigan. Tinitigan lang siya ni Rafael, naghihintay. Oo, Rafael, minahal kita noon. Pag-amin ni Brenda, ang mga salita ay tila dumaan muna sa apoy bago lumabas. College pa tayo, bata pa, pero matagal na yon. At ngayong nakita na kitang masaya sa asawa mo, tanggap ko na yon. Ang tanging gusto ko lang ay ang maprotektahan ka at ang lahat ng pinaghirapan mo.
Natigilan si Rafael. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. Ang insidente kahapon, nagpatuloy si Brenda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kasalanan ko. Dapat naging mas mapagmatsyag ako. Pero ang pag-aalala ko lang talaga ay ang reputasyon ng hotel. Ang reputasyon mo. At marahil ay iyon ang dahilan kung bakit galit sa akin si Eliana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Naiintindihan ko siya. Malungkot na sabi ni Brenda. Siguro, dahil sa nakaraan natin, pakiramdam niya ay isa akong banta. Marahil ay nagseselos siya. Siguro iniisip niya na lahat ng ginagawa ko ay may masamang intensyon laban sa kanya. Rafael, ang sakit isipin, pero baka kailangan niya ng tulong mo para maramdaman na secure siya. Baka kailangan niya ng reassurance na walang namamagitan sa atin. Ang mga salita ni Brenda ay parang isang susi na biglang bumukas sa isang kandado sa isip ni Rafael. Pagseselos, insecurity, biglang ang lahat ng ikinikilos ni Eliana ay nagkaroon ng saysay sa kanyang isipan. Ang pag-iyak, ang paglayo, ang pag-aakusa na hindi niya ito nakikita. Simple lang pala, nagseselos lang ang asawa niya. Salamat sa pagiging tapat, Brenda. Sabi ni Rafael, ang boses ay mas malumanay na ngayon. I appreciate your honesty. Pag-aaralan ko ang tungkol sa suspension mo. Nang makaalis si Brenda, nakahinga ng maluwag si Rafael. Sa wakas, isang problema na naiintindihan niya. Isang problemang kaya niyang solusyonan. Kaya naman nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, pagkalipas ng isang oras at pumasok si Eliana na may dalang isang lumang yearbook, handa na siya. Handa na siyang ayusin ito. Rafael, kailangan mong makita ito, sabi ni Eliana. Ang boses ay seryoso. Nilapag nito ang makapal na libro sa kanyang mesa. Bukas sa isang partikular na pahina. Tiningnan ni Rafael ang larawan. Siya at si Brenda, mga bata pa, masaya. Tiningnan niya ang sulat kamay. To my one and only R. Love, B. Eliana, ano to? Tanong niya. Hindi itinatago ang bahagyang inis sa kanyang boses. College pa kami niyan. It means nothing. It's the Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, Rafael. Giit ni Eliana. Ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang muka. Tungkol ito sa kasalukuyan. Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa akin? Narinig mo ba kung paano niya ako hinusgahan? Hindi yun aksidente. May galit siya sa akin. Nagkakamali ka. She's just doing her job. Kalmadong sagot ni Rafael na para bang ipinapaliwanag ang isang simpleng bagay sa isang bata. Nakausap ko na siya. Inamin niya sa akin na nag-aalala lang siya na baka nagseselos ka dahil sa nakaraan namin. Eliana, I understand if you feel insecure, but you have to trust me. Hindi makapaniwalang napatingin si Eliana sa kanya. Insecure? Yan ang tingin mo sa akin? Matapos ang lahat, ako pa ang may problema? Ang boses niya ay tumaas na. Rafael, hindi mo ba nakikita? Minamanipula ka niya. Narinig ko siya sa telepono. May plano siya. Sinabi niyang sinisira niya ako ng dahan-dahan. Napapikit si Rafael at minasahe ang kanyang sentido. Ito na nga ba ang sinasabi ni Brenda? Paranoid na si Eliana dahil sa selos. Eliana, baka nagkamali ka lang ng dinig, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka tungkol sa ibang project yun. You're overthinking this. You're letting your emotions cloud your judgment. My emotions? Halos pasigaw na tanong ni Eliana. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at pagkabigo. Pinahiya ako sa harap ng maraming tao. Tinawag akong pulubi. Halos kalad ka rin palabas ng sarili kong hotel. At sasabihin mong emosyon ko lang ang problema dito? Hindi na kaya ni Rafael. Ang pagod, ang frustrasyon, ang pagkalito. Lahat ay sumabog. Tumayo siya at pinalo ang kanyang palad sa mesa. Enough! Natahimik si Eliana.
Gulat sa kanyang pagsigaw, huminga ng malalim si Rafael, pilit na kinokontrol ang sarili. Ngunit ang kanyang mga salita ay lumabas na malamig at matalim. Eliana, tumigil ka na. Ginagawa mong komplikado ang lahat. Ako ang bahala dito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Eliana na parang isang pader. Hindi isang sampal na masakit ngunit panandalian, kundi isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa kawalan ng tiwala at kawalan ng pag-unawa. Nakatitig lang siya kay Rafael. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pagkamanhid. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ay ngayon ay nasa kabilang panig na ng pader na yon, kasama ng kanyang kaaway. May mga sandali sa buhay na para kang nananaginip. Ang mga pangyayari ay masyadong masakit, masyadong hindi ka pani-paniwala, na ang tanging paraan para makayanan ito ng iyong isip ay ang lumutang, ang pagmasdan ng lahat mula sa malayo, na para bang isa ka lang manonood sa sarili mong trahedya. Ganoon ang naramdaman ni Eliana habang nakatayo sa harap ng mesa ni Rafael. Ang sigaw nito kanina, ang mga salitang "ako ang bahala dito", ay tila humigop sa lahat ng lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya nakaramdam ng galit, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging naroon ay isang malawak, malamig, at nakakabinging kawalan. Kinabukasan, gumising siya na may isang desisyon, isang huling pagsubok. Kung pagkatapos nito ay wala pa ring mangyari, kung pagkatapos nito ay mananatili pa ring bulag, si Rafael, alam na niya kung saan siya lulugar. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Tinawagan niya ang sekretarya ni Rafael. "Pakisabi kay Sir, kailangan ko siyang makausap." Kasama si Brenda Reyes sa opisina niya ngayon din. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pagdating niya sa hotel, ang tensyon sa loob ng penthouse office ay halos nahihiwa sa hangin. Si Rafael ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Si Brenda ay nakatayo sa isang gilid. Ang postura ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata, nang sandaling magtama ang tingin nila ni Eliana, ay may kislap ng pananabik. Isang mandaragit na naghihintay sa huling bitag. Si Eliana ang nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. "Salamat sa pagdating ninyong dalawa." Simula ni Eliana, ang boses ay matatag. "Gusto ko lang linawin ang lahat." Sa harap mismo ni Rafael, tumingin siya ng diretso kay Brenda. "Brenda, narinig kitang may kausap sa telepono kahapon. Sinabi mo, gumana ang plano. Akala niya tinulungan ko siya. Pero ang totoo, sinisira ko siya ng dahan-dahan." "Sino ang kausap mo? At sino ang sinisira mo?" Isang perpektong maskara ng pagkalito at sakit ang lumitaw sa mukha ni Brenda. Tumingin ito kay Rafael na para bang humihingi ng saklolo. "Rafael, ano itong sinasabi niya? Hindi ko maintindihan." "Sagutin mo ang tanong ko." Mariing sabi ni Eliana. Hindi inaalis ang tingin kay Brenda. Huminga ng malalim si Brenda at nang muli itong magsalita, ang boses nito ay nanginginig na. "Eliana, patawarin mo ako, pero hindi ko alam kung ano ang narinig mo. Ang kausap ko kahapon ay ang supplier natin ng bulaklak. Nagkaroon kasi ng problema sa isang delivery. Ang sinasabi ko ay tungkol sa isang bagong empleyado na akala ko'y maayos magtrabaho, pero sinisira pala ang mga arrangement. Iyon lang iyon, I swear." Ang paliwanag ay simple, masyadong simple, at sa sobrang simple, ito ay halos kapani-paniwala. "Sinungaling," mahinang sabi ni Eliana. "Eliana!" saway ni Rafael. Ngunit hindi pa tapos si Brenda. Ito na ang pagkakataon niya. "Eliana,
Nakikita ko ang sakit sa mga mata mo at nasasaktan din ako para sa'yo. Malumanay na sabi ni Brenda. Lumalakad papalapit sa kanya na para bang aaluin siya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Alam kong pakiramdam mo ay inaagaw ko sa'yo si Rafael. Pero maniwala ka, hindi iyon totoo. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Brenda. Mga luha na perpektong nakakalkula. Oo, minahal ko siya noon. Pero matagal na yon. Ngayon, ang tanging hangad ko ay ang kaligayahan ninyong dalawa. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang pangalan niya, ang kumpanya niya. Kung ang pagprotekta sa kanya ay nangangahulugang magagalit ka sa akin, tatanggapin ko dahil ganoon ko siya kamahal bilang isang kaibigan. Ito na ang huling patak, ang huling lason, ang paggamit sa kanilang nakaraan bilang sandata, ang pagpapakita na ang pagmamahal nito kay Rafael ay mas malalim, mas matagal, mas mapagparaya kaysa sa pagmamahal niya. Tumingin si Eliana kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Please, makita mo sana ang totoo. Please, paniwalaan mo ako. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Rafael ay hindi pag-unawa. Nakita niya ang pagkalito, pagkainis, at ang pinakamasakit sa lahat, pagkadismaya. Pagkadismaya sa kanya. Eliana, sabi ni Rafael, ang boses ay mabigat sa pagod. Tama na to. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? You're hurting her. You're hurting me. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan ni Eliana ay naputol. Ang pader na itinayo ni Rafael kahapon ay ngayon ay naging isang napakataas na kuta na hindi na niya kayang akyatin. Si Brenda, na nakikita ang tagumpay sa kanyang mga kamay, ay naglunsad ng kanyang huling pag-atake. Rafael, hayaan mo na. Humikbi ito. Kasalanan ko. Ako na lang ang aalis. Magre-resign na ako para matahimik na si Eliana. Isang perpektong galaw, ang pagpapakita ng sakripisyo. At iyon ang nagtulak kay Rafael sa gilid. Ang ideya na mawawalan siya ng isang mahusay na empleyado dahil sa selos ng kanyang asawa ay hindi katanggap-tanggap. Hindi. Walang aalis. Matigas na sabi ni Rafael. Tumingin siya kay Brenda. Mananatili ka. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Eliana. Ang lamig sa mga ito ay kayang magpayelo sa impyerno. Humiling ka ng tawad kay Brenda. Ang mga salita ay binitawan at ang mga ito ay hindi na mababawi. Ang utos na yon ay hindi lang isang simpleng kahilingan. Ito ay isang pagpili at pinili ni Rafael kung kanino siya papanig. Pinili niya kung sino ang paniniwalaan niya. At hindi siya iyon. Hindi umiyak si Eliana. Tapos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang blangkong katahimikan, isang kaluluwang namanhid na sa sakit. Tiningnan niya si Brenda, ang babaeng sumira sa kanya, na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga peking luha. Pagkatapos, tiningnan niya si Rafael, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, na ngayon ay ang siyang humatol sa kanya. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi na kita kilala, Rafael, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong lamang, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang sigaw. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo ay isang pagputol sa tali na nag-uugnay sa kanila. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palabas ng opisina, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Nang makalabas siya sa grand entrance ng hotel at matamaan ng sikat ng araw, hindi niya naramdaman ang init nito. Naramdaman niya lang ang lamig ng pag-iisa. Nawala na ang lahat, ang kanyang dignidad, ang tiwala niya sa sarili, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pag-ibig na inakala niyang magiging kanlungan niya habang buhay. Isinara na ang pinto. At sa pagkakataong ito,
Alam niyang hindi na ito muling magbubukas. Ang sikat ng araw sa labas ng The Maharlika ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit na ang sa kanya ay huminto na. Naglakad si Eliana nang walang tiyak na direksyon. Ang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya palayo sa karangyaan ng BGC, palayo sa mga matataas na gusali na para sa kanya ngayon ay mga rehas ng isang gintong hawla. Hindi niya namalayan ng oras, ang mga tunog ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tao, ay parang isang malayong ugong lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling tingin ni Rafael, ang pagkadismaya, ang pagpili nito. Hindi siya umuwi sa mansyon. Ang lugar na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong monumento ng kanyang kabiguan. Sa halip, sa gitna ng kanyang paglalakad, isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan, isang mukha. Ang mukha ng tanging taong nagpakita sa kanya ng simpleng kabaitan nang walang hinihinging kapalit. Nagpara siya ng taxi at binigay ang isang address sa isang simpleng subdivision sa Taguig. Isang lugar na malayong malayo sa kinangnang mundo ng mga De La Cruz. Nang tumigil ang taxi, sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bungalow, huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang gulat, ngunit mabait na mukha ni Mang Lito. Ma'am Eliana? Sa sandaling iyon, sa harap ng simpleng pintuan na yon, ang lahat ng pader na itinatayo ni Eliana sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang pagkamanhid ay nawala. At ang sakit, sa buong tindi nito, ay bumalik. Bumuhos ang mga luha na hindi niya nailabas sa harap ni Rafael at Brenda. Mga luha ng pagkabigo, ng pagtataksil, ng pusong winasak. Walang nagsalita, walang nagtanong. Hinayaan lang siya ni Mang Lito na pumasok at umupo sa kanilang maliit na sala, sa isang lumang sopa na mas komportable pa kaysa sa lahat ng mamahaling kasangkapan sa mansyon. Ang asawa ni Mang Lito, si Aling Nena, ay lumabas mula sa kusina at tahimik na naglagay ng isang baso ng mainit na tsaa sa mesa sa harap niya. Sa loob ng tahanang yon, sa gitna ng 2 taong halos hindi niya kilala, naramdaman ni Eliana ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa sarili niyang bahay. Ang pag-aaruga. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak. Tanging ang mga hikbi na lang ang natira. Saka lang nagsalita si Mang Lito. Alam kong mangyayari to, mahinang sabi nito. Matagal nang reyna-reynahan ng Brenda na yan sa hotel. Tumingin si Eliana. Ang mga mata ay namumugto. Hindi lang yon, Mang Lito. Sabi niya, ang boses ay bapasag. Pinaniwalaan siya ni Rafael. Ako ang pinagmukha niyang masama. Tumango si Mang Lito, ang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Ang lason, ma'am, kapag pumasok sa tenga, mas mabilis kumalat kaysa sa dugo at matagal nang nagbubuhos ng lason ang babaeng yan. Sinimulang ikwento ni Mang Lito ang mga bagay na hindi nakikita sa makintab na sahig ng lobby. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang bellboy na tinanggal sa trabaho dahil lang sa aksidenteng natapunan ng tubig ang sapatos ni Brenda. Ang tungkol sa isang chef na sinigawan nito sa harap ng buong kusina dahil hindi perpekto ang pagkaluto ng steak. Ang tungkol sa mga empleyadong takot magsalita, takot magreklamo, dahil si Brenda ay may kakayahang sirain hindi lang ang kanilang trabaho, kundi pati na rin ang kanilang reputasyon. Hindi ka nag-iisa sa sakit na nararamdaman mo, Ma'am Eliana. Pagtatapos ni Mang Lito, marami kami. Ang kaibahan lang, ikaw, may boses ka na hindi namin katulad. Ang mga salitang yon ay tumama kay Eliana. May boses ka. Ngunit ginamit ba niya ito? O hinayaan niya lang na ang boses ni Rafael ang maging boses niya? Hinayaan niyang ang kapangyarihan nito ang maging kapangyarihan niya. At nang mawala iyon, ano ang natira sa kanya? Wala. At sa kaibuturan ng kawalan na yon,
Isang bagay ang nagsimulang tumubo. Isang maliit na binhi ng determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang paghihintay na may sasagip sa kanya. Kung walang maniniwala sa kanya, kung walang lalaban para sa kanya, kung gayon siya na mismo ang lalaban para sa kanyang sarili at para sa lahat ng mga taong tinapakan ni Brenda. Mang Lito, sabi ni Eliana, at sa unang pagkakataon, may apoy sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng tulong ninyo. Kinagabihan, sa isang maliit na karinderya malapit sa hotel, isang lihim na pagpupulong ang naganap. Ipinakilala ni Mang Lito si Eliana sa isang binatang payat na may makapal na salamin. Siya si Rico, isa sa mga IT technician ng hotel, isa rin sa mga biktima ng pambubuli ni Brenda. Narinig ko ang nangyari sa'yo, ma'am, sabi ni Rico, halos pabulong. At sa ginawa ni Ma'am Brenda sa promotion ko, handa akong tumulong. Rico, kailangan ko ng ebidensya, sabi ni Eliana, diretsahan. Ang CCTV footage sa lobby nung araw na yon. Sigurado akong binura na niya, pero may paraan ba para makuha ulit? Lahat ng files, kahit deleted, nagiiwan ng bakas sa main server. Paliwanag ni Rico, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa likod ng kanyang salamin. At mayroon tayong off-site backup. Mahirap, pero kaya kong subukan. Pero habang pinag-uusapan nila ang plano, isang mas malaking ideya ang pumasok sa isip ni Eliana. Hindi sapat ang video. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatakasan ni Brenda. Isang bagay na hindi kayang baluktutin. Rico, bukod sa video, may access ka ba sa mga financial records? Nagulat si Rico sa tanong. Ma'am, mas mabigat yan. Mas delikado. Alam ko, matigas na sabi ni Eliana, pero may kutob ako. Ang isang taong gahaman sa kapangyarihan ay madalas gahaman din sa pera. Kinabukasan, habang si Rafael ay gulong-gulo sa mansyon, nagtataka kung nasaan ang kanyang asawa. Si Eliana naman ay nasa bahay ni Mang Lito, nakatutok sa isang lumang laptop. Isang naka-encrypt na file ang dumating sa kanyang email mula sa isang anonymous na address. Ang password, pagbangon. Nang mabuksan niya ang folder, naroon na ang lahat. Ang una ay ang video. Isang malinaw na kuha mula sa isang anggulo na nakatago. Ipinapakita ang sandaling si Brenda. Habang nakatalikod sa karamihan, ay nagbigay ng isang bahagyang senyas, isang pagtango, kay Joanne bago magsimula ang gulo. Ang ebidensya ng sabwatan. Ngunit ang pangalawang file, ang siyang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang spreadsheet, mga kopya ng mga pekeng invoice, mga transaksyon mula sa account ng hotel patungo sa isang personal na account sa ilalim ng ibang pangalan. Isang pangalan na, pagkatapos ng mabilis na paghahanap, ay nalaman niyang pangalan ng ina ni Brenda. Daan-daang libong piso bawat buwan. Embezzlement, pandarambong. Hawak na niya ito, ang sandatang wawasak kay Brenda. Ang katotohanang gigising kay Rafael. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Lumapit siya sa kalendaryong nakasabit sa dingding ng kusina ni Mang Lito. Dahan-dahan niyang binilugan ang petsa para sa susunod na araw. Quarterly board meeting ng The Maharlika Grand Hotel. Ang araw ng paghuhukom. 24 na oras. 24 na oras na parang isang taon. Iyon ang haba ng panahong wala si Eliana sa mansyon. Iyon ang haba ng panahong ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang katahimikan ay isang pisikal na bagay, isang mabigat na kumot na bumabalot kay Rafael. Sa umaga, walang amoy ng kapeng inihahanda para sa kanya. Sa gabi, walang mahinang tunog ng pagbubuklat ng pahina ng libro mula sa tabi niya sa kama. Ang kama mismo ay parang isang malawak na disyerto. Naglakad siya sa kanilang bahay na parang isang multo. Nakita niya ang paboritong tasa ni Eliana
Sa tabi ng lababo, hindi pa nahuhugasan, nakita niya ang kanyang librong may tupi sa pahinang huli niyang binasa, nakapatong sa coffee table. Sa tabi ng pinto, naroon pa rin ang kanyang simpleng tsinelas na guma, ang parehong tsinelas na naging sentro ng kahihiyan. Ang bawat bagay na naiwan nito ay isang paalala, isang akusasyon. Bumalik siya sa kanyang lumang study, ang lugar kung saan huli silang nagkasagutan. Ang yearbook ay naroon pa rin sa ibabaw ng mesa, nakabukas pa rin sa parehong pahina, ang larawan nila ni Brenda. Noong una niya itong nakita, ang tanging naramdaman niya ay inis. Inis dahil sa paghuhukay ni Eliana sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang larawan sa gitna ng katahimikan, iba na ang kanyang nakikita. Hindi na niya nakikita ang masayang alaala. Ang nakikita na niya ay ang mga kasinungalingan sa likod nito. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya ng malinaw. Isang alaalang pilit niyang kinalimutan. Ang huling taon nila sa kolehiyo. Ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Brenda. Hindi iyon dahil sa simpleng paglaki o pagbabago ng landas, gaya ng sinasabi niya sa iba. Ito ay dahil sa isang insidente. Isang kaibigan niya ang tumatakbo para sa Student Council Presidency. Isang linggo bago ang eleksyon, isang maruming tsismis ang kumalat tungkol sa kaibigan niyang iyon. Isang kasinungalingang sumira sa reputasyon nito at nagpatalo dito sa halalan. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman niya ang katotohanan. Si Brenda, na may inggit sa kaibigan niyang iyon, ang siyang nagpakalat ng tsismis. Nang kumprontahin niya ito, hindi ito humingi ng tawad. Sa halip, ngumiti lang ito at sinabing, "Ginawa ko lang yon para sa'yo, para walang ibang maging mas magaling sa'yo." Ang paraan ng pagmamanipula, ang kakayahang manloko nang hindi kumukurap, ang paggamit sa pagmamahal bilang dahilan para sa isang masamang gawain. Iyon ang Brenda na iniwan niya. At iyon, bigla niyang napagtanto, ay ang parehong Brenda na umiyak sa harap niya kahapon. Ang parehong Brenda na nagkunwaring biktima. Ang pader sa kanyang isipan ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang mga sinabi ni Eliana, minamanipula ka niya. May plano siya. Kinapa niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Brenda. "Raf?" Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay tunog nag-aalala. "May problema ba? Si Eliana, bumalik na ba siya?" "Brenda," sabi ni Rafael. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Naalala ko lang, tungkol sa insidente kahapon. Sabi mo, ang kausap mo sa telepono ay ang supplier ng bulaklak. Pwede mo bang i-forward sa akin ang email trail ng usapan ninyo? Para lang sa records." Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sapat na para maramdaman ni Rafael ang pag-aalinlangan. "Ah, iyon ba?" Sagot ni Brenda. Ang boses ay bahagyang nagbago. "Naku, Raf, tawag lang yon. Walang email. Pero naayos na. Huwag mo nang alalahanin. Everything is handled." Everything is handled. Ang parehong linya. Ang parehong pagtatakip. "Sige," sabi ni Rafael at ibinaba ang tawag. Ngunit hindi na siya kalmado. Ang maliit na lamat sa pader ay naging isang malaking butas. Ang pagdududa ay gumagapang na ngayon sa kanyang buong sistema. Umupo siya sa kanyang silya sa opisina, nakatitig sa computer screen ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Eliana nung huli niya itong nakita. Ang sakit, ang pagkabigo, ang mga salitang, "Hindi na kita kilala." Tama siya. Sa mga sandaling iyon, hindi niya nakilala ang sarili niya. Ping! Isang tunog mula sa kanyang computer ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang bagong email ang nagpadala. Anonymous sender at protonmail.com. Ang subject, ang katotohanan. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang ginalawang mouse at nag-click para buksan ito.
Walang nakasulat sa katawan ng email. Mayroon lang isang attachment. Isang audio file na pinangalanang Plano MP3. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuot ang kanyang earphones. Nag-double-click siya sa file. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Brenda, malinaw, na tila bumubulong mismo sa kanyang tenga. Oh, gumana ang plano. Akala niya tinulungan ko siya. Pero ang totoo, sinisira ko siya ng dahan-dahan. Paulit-ulit na pinatugtog ni Rafael ang recording. Una, pangalawa, pangatlo. Sa bawat pag-ulit ang tunog ay tila mas tumatalim, mas tumutusok. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang boses, ang mga salita, ang kasinungalingan, ang katotohanan. Si Eliana pala ang nagsasabi ng totoo sa buong panahon. At siya ang naging bulag. Siya ang naging bingi. Siya ang naging tanga. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang isang bundok. Hindi lang niya nabigong protektahan si Eliana. Siya mismo ang naging sandata na ginamit para saktan ito. At sa ilalim ng bundok na yon ng pagsisisi, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang malamig at mapanganib na damdamin. Galit. Ang conference room ng The Maharlika Grand Hotel ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang mahabang lamesa na gawa sa iisang piraso ng dark mahogany ay napapalibutan ng 12 matataas na leather chairs. Sa isang dulo, nakaupo si Don Ricardo de la Cruz, ang patriarch ng pamilya at chairman of the board. Sa kanyang kanan, si Rafael. Ang iba pang miyembro ng board ay nakaupo na rin, mga seryosong lalaki at babae na ang bawat desisyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa harap, nakatayo si Brenda Reyes. Siya ay nasa kanyang elemento. Nakasuot ng isang puting-puting power suit. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta ang quarterly financial report. Ang mga numero sa screen ay kahanga-hanga. Kita, paglago, at tagumpay. Siya ang reyna at ito ang kanyang kaharian. As you can see, gentlemen and ladies, sabi ni Brenda, ngumingiti ng matamis. The Maharlika is not just maintaining its status. We are exceeding all expectations. And I believe, with our current strategies, the next quarter will be even more fruitful. Napuno ng mga pagtango at mahihinang bulungan ng paghanga ang silid. Tumingin si Brenda kay Rafael, isang bahagyang ngiti sa kanyang labi na nagsasabing, "Kita mo? Ito ako. Ito ang hindi mo dapat pinakawalan." Si Rafael ay nakatingin lang pabalik. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nagbabanta. Hinihintay niya ang tamang sandali. "An excellent presentation, Miss Reyes," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may bigat ng awtoridad. Kung walang ibang mga katanungan, maaari na nating creak. Ang malaking pinto ng conference room ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. At mula sa siwang, isang figura ang pumasok. Si Eliana. Ngunit hindi ito ang Elianang nakilala nila. Hindi ang babaeng mahiyain na palaging nakayuko. Ang babaeng pumasok sa silid na yon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay nakaatras. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ngunit isinuot niya ito na parang isang baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Pasensya na sa abala," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit meron akong isang bagay na kailangang idagdag sa agenda. Namilog ang mga mata ni Brenda sa gulat at inis. "Eliana, anong ginagawa mo dito? This is a closed-door meeting." "Talaga?" tanong ni Eliana. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Bilang asawa ng pangalawang pinakamalaking stockholder, sa pagkakaalam ko, may karapatan ako dito. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Si Rafael ay bahagya lang tumango, isang senyas ng kanyang pagsang-ayon. Ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat. Naglakad si Eliana papunta sa harap. Dala ang isang itim na laptop. Hindi niya pinansin si Brenda. Kinausap niya ang buong board. Mga ginoo, mga ginang, simula niya. Pinuri ninyo ang magandang performance ng hotel. Ngunit may isang aspeto ng performance na hindi na ipakita sa mga chart na yan. At iyon ay ang performance ng hotel pagdating sa puso at dangal. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector. Ang magagandang financial charts ni Brenda ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang video, ang CCTV footage mula sa lobby. Mula sa isang mataas na anggulo, kitang-kita ang lahat. Ang pagdating ni Eliana, ang panghahamak ni Joanne, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang eksaktong sandali kung saan si Brenda, na akala ay walang nakakakita, ay nagbigay ng isang maliit, halos hindi mapansing pagtango kay Joanne bago magsimula ang gulo. Ang senyas, ang utos, isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Anong kalokohan to? Nauutal na sabi ni Brenda. Ang kanyang muka ay namumutla na. That's edited. Sinasabotahin niya ako. Ngunit hindi pa tapos si Eliana. Isinara niya ang video at binuksan ang isa pang file, ang spreadsheet, ang mga peking invoice, ang mga bank transaction. Ang panghahamak sa dangal ng isang tao ay isa ng malaking kasalanan, malamig na sabi ni Eliana. Pero ang pagnanakaw sa kaban ng kumpanyang pinagkakatiwalaan ka ay ibang usapan. Ipinakita niya ang bawat transaksyon, ipinaliwanag ang bawat peking invoice ng may kalinawan at detalye. Ang bawat numero ay isang pako sa kabaong ni Brenda. Ang silid ay napuno ng bulungan ng pagkagulat at galit. Hindi totoo yan, sigaw ni Brenda. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Rafael, sabihin mo sa kanila. Hindi ko magagawa yan. Kilala mo ako. Dahan-dahang na tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon. Naglakad siya papalapit kay Brenda. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Oo, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Kilala kita. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kita kakilala. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Brenda na nagmumula sa munting speaker ay pumuno sa silid. Oh, gumana ang plano. Akala niya tinulungan ko siya. Pero ang totoo, sinisira ko siya ng dahan-dahan. Iyon na ang huling dagok. Napaatras si Brenda na parang nasampal. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagkukunwari. Ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkakasala. Tumayo si Don Ricardo de la Cruz. Ang kanyang mukha ay parang isang kulog na nagbabadyang bumagsak. Tumingin siya kay Brenda na may matinding pagkasuklam. Miss Reyes? Sabi ng matanda. Ang boses ay parang isang hatol. You are fired. At asahan mong maririnig mo ang lahat ng ito mula sa aming mga abogado. Security, escort this woman out of my building. Habang kinaladkad ng dalawang gardiya si Brenda palabas, ang babaeng minsay Reyna ay wala ng korona, wala ng kapangyarihan, isa na lang siyang talunang kriminal. Nang tumahimik na ang silid, ang lahat ng atensyon ay muling bumalik kay Eliana, na tahimik na nakatayo sa harap. Puno ng paghanga at respeto ang mga mata ng board. Ngunit hindi ang kanilang paghanga ang mahalaga kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Rafael. Pagkatapos ng lahat, nang mawala na ang lahat ng gulo at ingay, sila na lang dalawa ang natira. Nagkatitigan sila
sa gitna ng conference room, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya. Tumigil siya isang di pa lang ang layo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Eliana," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, halos isang bulong. Sa harap nilang lahat, inaamin ko, nagkamali ako. Nakatitig lang si Eliana sa kanya. Ang mga mata ay hindi mabasa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng pagtataksil, nakatambak sa pagitan nilang dalawa. Ang salitang patawad ay isang maliit na tulay sa ibabaw ng isang malawak na bangin. Hindi siya sumagot, hindi siya tumango, hindi siya umiling. Tiningnan niya lang ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking ngayon ay humihingi ng isang bagay na hindi niya alam kung kaya pa niyang ibigay. Ang conference room ay unti-unting nabakante. Ang mga miyembro ng board, pagkatapos mag-abot ng mga salita ng papuri at pasasalamat kay Eliana, ay isa-isang umalis. Dala ang bigat ng mga revelasyong nasaksihan na iwan sa loob sina Eliana, Rafael, at ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang paghingi ng tawad ni Rafael na binitawan sa harap ng lahat ay nakabitin pa rin sa hangin. "Umalis na tayo dito," mahinang sabi ni Eliana, hindi tumitingin sa kanya. Siya ang unang tumalikod at naglakad palabas. Sumunod si Rafael, na parang isang aninong puno ng pagsisisi. Hindi sila bumalik sa kanyang penthouse office, hindi rin sila dumiretso sa mansyon. Sa halip, nang makarating sila sa lobby, nagpatuloy lang si Eliana sa paglakad palabas sa lansangan ng BGC. "Saan ka pupunta?" tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam," sagot ni Eliana, at yun ang pinakatapat na salitang binitawan niya. "Gusto ko lang maglakad." Sinabayan siya ni Rafael. Naglakad sila ng walang salita, nilalagpasan ng mga mamahaling butik at restaurant. Ang bawat isa ay tila nakakulong sa sarili nilang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, tumigil si Eliana sa harap ng isang maliit at simpleng coffee shop, isa sa mga iilang lugar sa BGC na hindi sumisigaw ng karangyaan. Pumasok siya sa loob. Sumunod si Rafael. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa may bintana, malayo sa mansyon, malayo sa hotel, malayo sa mundo ng mga De La Cruz. Dito, sila ay hindi si Mr. at Mrs. De La Cruz. Sila ay si Rafael at si Eliana lamang, isang lalaki at isang babae na may pusong wasak. "Hindi ko alam kung saan magsisimula," basag ni Rafael sa katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Ang salitang sorry ay parang kulang na kulang. Tumingin si Eliana sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad sa labas. "Dahil kulang naman talaga, Rafael." "Alam ko," mabilis niyang sagot. "Alam ko. At hindi ako hihingi ng kapatawaran mo ngayon dahil alam kong hindi ko pa yun deserve. Ang gusto ko lang ay maiintindihan mo. Naging bulag ako, naging arogante. Akala ko, ang pagbibigay sa iyo ng lahat ng material na bagay ay sapat na para ipakita ang pagmamahal ko. Akala ko, ang pag-alis sa mga problema mo gamit ang kapangyarihan ko ay ang ibig sabihin ng pagiging asawa." Humarap si Eliana sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang buong lalim ng sakit sa kanyang mga mata. "Ang kailangan ko, Rafael, ay hindi isang tagapagligtas," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Ang kailangan ko ay isang kakampi. Isang taong maniniwala sa akin kahit na ang buong mundo pa ang kalaban ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ikaw pa ang naging kalaban ko." Ang bawat salita ay tumama kay Rafael na parang isang suntok. Walang pag-aakusa, tanging ang simpleng paglalahad ng katotohanan. At ang katotohanan ang siyang pinakamasakit.
Hindi ko naprotektahan ang puso mo. Amin ni Rafael, ang kanyang boses ay basag. At iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang barista ay naglapag ng kanilang mga in-order na kape. Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa hangin. Isang normal na amoy sa isang sitwasyong hindi normal. Ano na ang mangyayari sa atin, Eliana? Tanong ni Rafael, ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. Huminga ng malalim si Eliana. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi ko alam, Rafael. Sa totoo lang hindi ko alam. Ang Elianang umalis sa bahay ninyo ilang araw na ang nakalipas ay hindi na ang Elianang nakaupo sa harap mo ngayon. Alam ko, mahinang sagot ni Rafael, at mas malakas ka ngayon, mas matapang. Kailangan, sabi ni Eliana, dahil natutunan ko sa masakit na paraan na hindi ako pwedeng umasa sa iba para ipaglaban ako. Rafael, mahal kita. Pero ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan nito ng tiwala, kailangan nito ng respeto, at winasak mo ang dalawang iyon. Sa wakas, tumingin si Rafael sa kanyang mga mata. Walang itinatago, walang pagkukunwari, tanging ang hubad na pagsisisi. Paano ko maibabalik yun? Sabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Hindi ganoon kadali. Hindi ito isang bagay na mabibili o maayos mo. Ang tiwala, kapag nasira, ay kailangang buuin ulit. Piraso bawat piraso. At manggagaling yun sa'yo. Sa mga kilos mo, hindi sa mga salita mo. Tumayo siya. Kailangan ko ng panahon, Rafael. Kailangan ko ng espasyo. Ibibigay ko sa'yo. Mabilis na sagot ni Rafael. Tumatayo na rin. Kahit gaano katagal. Kahit anong kailanganin mo. Pero isa lang ang hihilingin ko sa'yo, Eliana. Huwag mong isara ng tuluyan ang pinto. Hindi sumagot si Eliana. Naglakad lang siya palabas ng coffee shop. Sa kanilang pag-uwi, walang nagsalita. Ngunit iba na ang katahimikan. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng galit at pagtatampo. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga posibilidad. Isang katahimikan na naghihintay. Pagdating nila sa mansyon, sa halip na dumiretso sa guest room, huminto si Eliana sa harap ng pinto ng master's bedroom. Ang pinto na minsan niyang isinara. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumingin siya sa loob, sa kama, na minsan nilang pinagsaluhan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Rafael na nakatayo sa likod niya, hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Hindi pa ako handang pumasok dyan, mahinang sabi ni Eliana. Pero hindi ko na ito isasara. Pumunta siya sa guest room, ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Para kay Rafael, ang maliit na siwang na yon ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ay hindi pa kapatawaran. Ito ay hindi pa pagbabalik. Ngunit ito ay pag-asa. 6 na buwan ang lumipas, ang The Maharlika Grand Hotel ay nagbago. Hindi sa pintura o sa mga muebles. Ang nagbago ay ang hangin sa loob nito. Ang dating takot sa mga mata ng empleyado ay napalitan ng respeto. Ang dating pilit na mga ngiti ay naging totoo. Mula sa penthouse office na dating pag-aari ni Brenda Reyes, tanaw ni Eliana Santos de la Cruz ang pagmamadali ng syudad sa ibaba. Ngunit hindi na niya ito tinitingnan ng may takot. Tinitingnan niya ito bilang isang hamon. Ma'am Eliana? Lumingon siya. Nakatayo sa pintuan si Joan Mendoza, ang dating supladang receptionist. Ang kanyang uniforme ay iba na. Isa na siyang trainee sa ilalim ng events department. Isa siya sa mga empleyadong binigyan ni Eliana ng pangalawang pagkakataon. Tuloy ka, Joanne. Nakangiting sabi ni Eliana. Pinapaabot lang po ni Chef, ma'am. Sabi ni Joanne. Inilalapag ang isang maliit na plato na may lamang bagong dessert sa mesa ni Eliana. Gusto niya raw pong malaman ang opinyon ninyo para sa bagong menu. Pakisabi sa kanya salamat. At pakisabi na rin, ang galing ng ideya niya para sa charity dinner sa susunod na buwan.
I-push natin yan. Opo, ma'am. Salamat po ulit sa pagkakataon, sabi ni Joanne, at sa kanyang mga mata, mayroong sinseridad at utang na loob. Nang makaalis si Joanne, napangiti si Eliana. Ang pagbabago sa hotel ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay resulta ng araw-araw na pagtatrabaho. Ipinatupad niya ang isang bagong code of dignity kung saan ang bawat empleyado, mula sa janitor hanggang sa manager, ay may boses. Nagkaroon ng mga regular na pulong kung saan malaya silang makapagbigay ng suhestyon o reklamo ng walang takot. Siya mismo ay regular na umiikot, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kasama. Kilala niya ang pangalan ng gwardiya sa pinto. Alam niya kung kailan ang kaarawan ng head housekeeper. Alam niyang may sakit ang anak ng isa sa mga waiter. Pinamunuan niya ang hotel gamit ang puso. Isang bagay na hindi kayang ituro sa business school. Sa isang anunsyo sa harap ng buong staff, 3 buwan na ang nakalipas, ipinakilala siya ni Don Ricardo de la Cruz hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang bagong Chief Operating Officer ng The Maharlika Grand Hotel, isang desisyong sinuportahan ng buong board. Sa simula, marami ang nagduda, ngunit sa paglipas ng mga linggo, napatunayan niya ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pagiging malupit, kundi sa pamamagitan ng pagiging makatarungan. Ang pinto ng kanyang opisina ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, si Rafael ang pumasok. May dalang 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa ni Eliana. "Mukhang pagod ka," sabi ni Rafael. Ang boses ay malambing. "Masaya, pero pagod," sagot ni Eliana. Tinatanggap ang kape. Umupo si Rafael sa silyang nasa harap ng mesa, hindi bilang CEO, kundi bilang isang asawa na dumadalaw. Marami ring nagbago sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Natuto siyang makinig, natuto siyang umatras at bigyan ng espasyo si Eliana para lumago. Hindi na niya sinusubukang ayusin ang mga problema nito. Sa halip tinatanong niya, paano ako makakatulong? Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang naghihilom. Ang guest room ay matagal nang isinara. Magkasama na ulit sila sa master's bedroom, ngunit iba na ang kanilang pagsasama. Mas maraming kwentuhan, mas maraming tawanan, at mas maraming katahimikan na komportable, hindi mabigat. Ang tiwala ay unti-unti nang bumabalik. "Naalala mo ba ang sinabi ko noon?" Tanong ni Rafael, nakatingin sa labas ng bintana. "Nabibilhin ko ang kahit anong gusto mo?" Tumango si Eliana. "Mali pala ako," sabi ni Rafael, tumingin sa kanya ng may paghanga. "Lahat ng pinakamahalagang bagay sa buhay mo, hindi mo binili, pinaghirapan mo." "Kasama ka," mahinang sabi ni Eliana. Napangiti si Rafael, "Kasama ako." Nang mag-uwian na, sabay silang bumaba. Sa lobby nakasalubong nila si Mang Lito na nagpupunas ng mga salamin. "Mang Lito, kamusta po ang apo ninyo?" Bati ni Eliana. "Abay, mabuti na po, ma'am. Nakalabas na ng ospital. Salamat po ng marami sa tulong ninyo." Nakangiting sabi ng matanda. "Wala po yon. Umuwi na po kayo at magpahinga," sabi ni Eliana. Tinapik ito ng bahagya sa balikat. Nagpatuloy sila sa paglalakad palabas. Tiningnan ni Rafael si Eliana na ngayon ay kumakaway sa gwardiya sa pinto. Nakita niya hindi lang ang kanyang asawa, nakita niya ang isang leader. Isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng sakit. Hindi sila kumain sa isang mamahaling restaurant ng gabing iyon. Umuwi sila sa mansyon at si Eliana mismo ang nagluto ng kanilang hapunan. Adobong manok na may maraming bawang, tulad ng ngati. Habang kumakain sila sa kanilang lamesa, na ngayon ay hindi na parang isang malawak na karagatan, na puno ito ng tawanan. Ikinuwento ni Eliana ang tungkol sa nakakatawang suggestion ng isang staff. Ikinuwento ni Rafael ang tungkol sa isang nakakainis na kliyente. Sila ay magkakampi, sila ay mag-asawa. Pagkatapos kumain, tumayo sila sa may balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, kaya't inakbayan ni Rafael si Eliana at isinandal naman nito
ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang pag-ibig nila ay hindi perpekto. Nagkaroon ito ng mga lamat, mga sugat, mga peklat. Ngunit tulad ng sining ng kintsugi sa Japan, kung saan ang mga basag na paso ay pinagdudugtong gamit ang ginto, ang kanilang pag-ibig ay muling nabuo. At ngayon, dahil sa mga peklat na pinagdaanan, ito ay mas matibay, mas makintab, at mas mahalaga kaysa dati. Tumingala si Eliana mula sa bintana ng kanyang opisina kinabukasan. Ang babaeng minsay natakot sa sarili niyang anino ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay hindi na ang babaeng nakatsinelas o ang asawa ni Mr. De La Cruz. Siya si Eliana, ang bagong Maharlika, ang reyna, hindi ng isang hotel, kundi ng kanyang sariling kwento. At ang kanyang paghahari ay nagsisimula pa lamang